Noong 2025, inilahad ng mga investigador ang nangyari sa huling sandali ng Titan submersible. At mas malala ito kaysa sa inakala ng karamihan. Sa unang pagkakataon, nalaman natin na ginugol ng crew ang kanilang huling mga minuto sa desperadong pagsubok na iligtas ang kanilang mga sarili. Isa itong walang saysay na pagtatangka. Ilang sandali pa, nadurog ang hull sa matinding presyon, winasak ang sub at lahat sa loob. Sakuna itong ilang taon nang nabubuo at 5 tao ang namatay. Ayon sa ebidensya, posibleng ang pinaka-nakakatakot na parte ng sakuna ng Ocean Gate ay nangyari bago pa ang implosion. Paano nagtiwala ang 5 tao sa submersible na ito? Mahirap na ngang kumbinsihin ang mga tao na magbigay ng pera sa isang kumpanya para sa isang produktong hindi pa napatutunayan. Isipin mo na lang kung gaano pa kahirap na ipagkatiwala nila ang kanilang buhay sa kamay ng kumpanya. Pero yan ang ginawa ni Stockton Rush. Ang CEO ng Ocean Gate ay hindi lang nagpapatakbo, kundi siya mismo ang kumpanya. Matapos itatag ang Ocean Gate noong 2009, kasama ang negosyanteng Argentino na si Guillermo Soinlin na umalis noong 2013, si Rush ang naging pangunahing leader ng kumpanya. Ang kanyang di matigil na pagsusumikap at napakalaking personalidad ang humikayat sa mga mamumuhunan at kliyente na maniwala sa kanyang bisyon na naging sanhi ng kapahamakan para sa kanya at iba pa. Laging nakatuon si Rush sa pagpunta ng mas malalim kaysa dati. Ang mga naunang sasakyan niya, ang Antipodes at Cyclops 1, ay maliliit na experimental na submarino na kaya magsakay ng iilang tao lamang at umaabot lang sa mabababaw na lalim. Ang Titan, ang ikatlong sasakyan, ay inilunsad noong 2018 bilang unang pribadong modelo na kayang umabot ng 13,000 talampakan sa ilalim ng tubig. Patuloy pa rin ang layunin nitong itulak ang hangganan. Nagplano sila para sa mga bagong modelo na aabot sa 20,000 talampakan at nakatawag yon ng pansin. Kung may inaasahan kang magiging bahagi ng Ocean Gate, yon ay si James Cameron, direktor ng Titanic at kilalang deep sea explorer matapos ang kanyang sunod-sunod na makasaysayang pagsisid. Pero sa kabila ng lumalaking pangalan ng Ocean Gate, nanatiling malayo si Cameron. Ayon sa ulat, ilang beses siyang inimbitahan na sumisid kasama ang kumpanya, ngunit tinanggihan niya ito at hindi rin siya nag-invest dito. Maaring yun na ang unang babala, hindi yon ang huli. Noong 2019 habang bumibilis ang pagdevelop ng Titan, sunod-sunod na akbang ni Rush ang nagpatibay sa kredibilidad ng proyekto. Ang pinakamalaki dito ay ang carbon fiber composite hull ng Titan, isang kakaibang disenyo na ayon sa Ocean Gate ay maaaring baguhin ang paraan ng pag-explore sa kailaliman ng dagat. Nakipag-ugnayan ang kumpanya sa NASA at kumuha ng mga aerospace manufacturer para tumulong sa paggawa ng mahahalagang bahagi. Halos buwang pinondohan ng mga pribadong mamumuhunan ang proyekto na nag-invest ng mahigit $18 milyon para dito. Biglang naging mukhang seryosong proyekto ang Ocean Gate. Ang hull ang ipinagmamalaki ng Titan submersible, isang eksperimentong disenyo para kayanin ang matinding presyon. Ibang-iba ang disenyo nito kumpara sa Deep Sea Challenger ni James Cameron, na torpedo-shaped at gumagamit ng espesyal na buoyancy foam para mabuhay sa kailaliman. Para makatulong sa pagdevelop ng teknolohiya ng Titan, kumonsulta rin ang Ocean Gate sa mga eksperto mula sa University of Washington at maging sa higanteng aerospace na Boeing. Maliban na lang kung lahat ng yon ay kasinungalingan lang pala. Sa paggamit ng mga logo sa disenyo at marketing para sa isang operasyon na buhay at kamatayan, nagdulot si Rush ng maling pakiramdam ng seguridad. Kilala ng mga tao ang mga pangalan. Sigurado silang hindi nila ipapahiram ang kaalaman nila sa proyektong siguradong palpak at tama sila, hindi nila gagawin yon. Gamit ang isang programa ng NASA, nagkaroon si Rush ng access sa ilang pasilidad para sa mga pribadong negosyong interesado sa deep sea at space exploration. Walang kinalaman ang NASA sa hull design. Naglabas din ng pahayag ang Boeing at University of Washington matapos ang trahedya na wala silang kaugnayan dito. Bahagi lang ito ng modus ni Rush na naging sanhi ng pagkasawi ng 5 tao. Hindi talaga aerospace company ang Ocean Gate. Isa lang itong panlilinlang na itinayo sa mapanlinlang na marketing at lumabas lang ang katotohanan nang mamatay ang tagapagtatag. Sa pinakaugat ng trahedya ng Ocean Gate ay isang kritikal na problema. Hindi uubra ang ginamit na materyales. Mahirap mag-develop ng submarino dahil sa lakas ng pressure na dapat tiisin nito. Para sa mga pupunta sa parehong lalim kung saan lumubog ang Titanic, mararanasan nila ang pressure na 5,000 at 500 hanggang 5,000 at 800 psi. Parang bigat ng pickup truck na nakatuon sa maliit na bahagi ng selyo. Ipupusta mo ba ang buhay mo na kaya iyon ng isang bagay? Si Rush, oo, at pinili pa niya ang pinakamasamang materyales. Hindi naging madali ang paggawa ng submarino. Sa mahigit 1 siglo, metal ang ginamit ng mga ininyero dahil matibay ito at kayang tiisin ng matinding presyon. Mula sa mga bakal na hull ng German U-boats hanggang sa mga espesyal na haluang metal na gamit sa mga makabagong submarino ng US Navy, halos di nagbago ang formula.
Gumamit ng mga materyales na kayang makatiis sa paulit-ulit na pagsisid habang nagpapakita ng malinaw na babala kapag may nagsisimulang magkaproblema. Iba ang nais ni Rush. Nakita niya ang Titan bilang hindi lang sasakyang pansaliksik, kundi oportunidad kumita. Gagawin niya itong biyaheng pang-aliw para sa mayayaman. Magbabayad ang mga customer ng daan-daang libong dolyar para bumiyahe pababa sa pinakailalim ng karagatan. Kapag maayos ang mga pagsubok na biyahe, gusto ni Rush pabilisin ang produksyon at damihan ang mga sasakyan, kaya dapat bawasan ang gastos. Ang foam na ginamit ng Deep Sea Challenger ay sobrang mahal at mahirap gawin. Binubuo ito ng napakaraming maliliit na glass sphere sa foam na nangangailangan ng mataas na katumpakan at matagal at magastos idisenyo. Para mapabilis ang proseso, nagdisenyo si Rush ng bagong foam na carbon fiber reinforced polymer bilang base ng submersible. Mas mura ito pero mahirap subukan ang tibay laban sa compression sa malalim na dagat. Malaking panganib ito na walang magandang bunga at magbabawas pa sa dalawang pinakamahal na bahagi ng konstruksyon. Syntactic foam ang gagamitin niya para sa panlabas na buoyancy shell at ang titanium na karaniwang gamit sa mga submarino para sa mga end dome. May madaling supply ng carbon fiber dahil madalas itong gamitin ng mga aerospace na kumpanya. Ibig sabihin si Rush ay makakabili nito sa mas murang halaga at agad na makakapagsimulang mag-eksperimento gamit ang mga polymer. Kung gumana ito, makakagawa si Rush ng sistemang madaling kopyahin na siguradong gagayahin ng ibang kumpanya. Ang sub ay isa sa pinakamagaang deep sea submersibles para sa 5 tao, kaya mas madali itong dalhin sa malalayong lugar nang walang espesyal na kagamitan. Ipinapakita nito ang kakaibang pananaw ni Stockton Rush na madalas ibuod bilang kumilos ng mabilis at bahala nang may masira. Tulad ng maraming baguhan sa teknolohiya, itinuturing niya ang sarili bilang disruptor na naghahanap ng mas maganda, mabilis at murang paraan. Sinabi ni Rush sa mga tao na kaya niyang gumawa ng submarine na gawa sa carbon fiber na magpapatahimik sa lahat ng pagdududa na kakayanin nito ang presyon ng karagatan at magbibigay daan kay Rush na dalhin ang mundo ng pagsisiyasat sa kailaliman ng dagat sa mas maraming tao. Pero simula pa lang, may mga taong nagbabala na mali siya. Nakakamatay ang pagkakamali niya. Bakit hindi ginamit ang carbon fiber sa paggawa ng submarino noon? Hindi kasi ito angkop na materyales para dito. Malakas ito sa panloob na presyon, init at puwersa ng kalanhitan at kalawakan. Pero iba na ang usapan sa matinding presyon sa kailaliman ng dagat. Mukha itong matibay kapag tiningnan mo ng malapitan, pero maaari itong magtago ng isang tahimik na panganib. Delaminasyon. Dahan-dahang tinatanggal ng puwersang ito ang protektibong patong ng carbon fiber habang humihina ito. Mapanganib na pagpipilian ang disenyo ng submarino kahit sa mabuting kalagayan, pero hindi ito ganoon na yon. Nang tuluyang nakuha mula sa dagat ang mga labi ng Titan, nagawa ng mga siyentipiko na siyasatin ito para sa mga nakamamatay nitong depekto. Ang kanilang natuklasan ay nagturo sa mahabang kasaysayan ng kapabayaan ni Rush. May mga depekto sa katawan ng submarino na nagsimula pa ng proseso ng paggawa at paulit-ulit na paglubog. Matagal ding nakaimbak ang Titan sa Newfoundland sa gitna na matitinding taglamig ng Atlantic Canada. Tinukoy ng mga kritiko ang kakulangan ng proteksyon sa katawan ng submarino bilang halimbawa ng pagtitipid ni Rush. May iba pang babala. Sa isang test dive 1 taon bago ang trahedya, iniulat ng mga pasahero na nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa sasakyan, na ayon sa ilang eksperto ay senyales ng pinsala sa mismong istruktura ng hull. Nang magsimula ang huling pagsisid ng Titan, dumami ang pangamba na naranasan ng submarino ang mga stress na hindi nito kayang tiisin. Maling-mali na ang materyales simula pa lang at tinuring ni Rush na basura. Hindi ka pani-paniwala na walang nakapansin nito maliban sa ilang nakaalam na ito ang kahantungan at sila ang napahamak. Madalas ipresenta ni Stockton Rush ang sarili niya bilang isang one-man show sa Ocean Gate, pero hindi mo kayang gumawa ng mas magandang submarino mag-isa at mukhang hindi mo rin kayang gumawa ng mas masahol na isa, sa totoo lang. Karamihan sa mga taong nagsimula sa kumpanya ay hindi nagtagal at napilitang umalis dahil kay Rush. Isa sa mga pinakakilala ay si David Lockridge, isang prangkang taga Glasgow na may malalim na karanasan sa deep sea exploration at disenyo ng mga submersible. Sumali siya sa kumpanya noong 2015 dahil sa kanyang kaalaman sa Titan. Agad niyang napansin ang mga mali. May practical na karanasan si Lockridge sa eksplorasyon ng karagatan bilang submarino pilot ng Royal Navy, nag-oorganisa ng rescue missions at nagpaplano ng pagsisid. Napili siya ni Rush na manguna sa proyekto dahil sa kanyang kaalaman. Si Lockridge ay unang itinalagang Director of Marine Operations at seryosong tinanggap ang tungkulin. Siya ang responsabal sa pagpapatakbo ng barko at sa lahat ng sakay nito. Pag may nakitang mali, magsasalita siya, pero hindi ibig sabihin makikinig si Rush.
Habang tumatagal, nagduda si Lockridge sa proyekto at humiling ng pangangasiwa ng isang ikatlong panig mula sa isang independenteng organisasyong pandagat. Tutal, eksperimental ang buong konstruksyon. Tumigil ang OceanGate sa pakikipagtulungan sa Applied Physics Laboratory ng Universidad ng Washington bago matapos ang disenyo at inilipat ang konstruksyon sa sarili nilang kumpanya. Hindi sigurado si Lockridge kung kaya ng mga siyentipiko ang gawain, kaya nagtanong pa siya at nagduda. Dito nagsimula ang katapusan. Nakita niya mga nakikitang puwang sa carbon hull, ebidensya ng delamination dahil sa depektibong paggawa. Napansin ni Lockridge na mali ang pagkakagawa ng mga titanium dome sa magkabilang dulo ng hull. Nawala ang pasensya niya nang ipatigil ni Rush ang independent safety analysis na hinihiling ni Lockridge para mapabilis ang proseso at makatipid ng pera. Sinubukan ni Lockridge na ilahad ang kanyang mga alalahanin, ngunit sinalubong siya ng pagtutol sa bawat hakbang, kaya kumilos siya sa sarili niyang paraan. Alam ni Lockridge na kung magpapatuloy ang barko sa ganitong kondisyon, siguradong mabibigo ito. Imbes na ilantad sa publiko, pinanatili niya itong internal at nagpadala ng ulat sa lahat ng direktor, pati kay Rush. Naglalaman ito ng detalyadong paliwanag tungkol sa mga issue sa kaligtasan ng sub na nakatuon sa isa sa mga pangunahing tampok nito, isang real-time acoustic monitoring system na idinisenyo para matukoy agad ang mga depekto o sira sa estruktura habang nangyayari ang mga ito. Sa papel, parang nakakatiyak ito ng kaligtasan. Sa totoong buhay, ilang bahagi lang ng segundo ang babala, millisecond sa pinakamaganda. Sa ilalim ng dagat, hindi na ito matatawag na babala. Nakuha ni Lockridge ang atensyon ng mga nakatataas, ngunit hindi sa gusto niya. Kinaumagahan, ipinatawag siya sa pagpupulong kasama ang galit na si Stockton Rush at ibang direktor. Nagpatuloy si Rush sa pagdadaldal tungkol sa kung paano niya hindi balak mamatay, iginiit pa na ang submersible ay isa sa pinakaligtas na bagay na gagawin niya. Pagkatapos ng pagpupulong, bigla na lang tinanggal si Lockridge sa trabaho. Sobrang nabahala siya sa mga nakita niya habang nagtatrabaho sa OceanGate, kaya nakipag-ugnayan siya sa OSHA tungkol sa kanyang mga alalahanin, umaasa magdudulot ito ng inspeksyon mula sa gobyerno na magpapabagal sa proseso ng paglulunsad. Higit pa sa inaasahan niya ang nangyari. Napakilos ni Lockridge ang OSHA para mag-imbestiga, kaya gumanti ng matindi ang OceanGate. Matapos nilang igiit ang pagbawi ng reklamo at sagutin ang legal na gastos, nagsampa sila ng kaso laban kay Lockridge at sa asawa niya dahil sa paglabag sa kontrata, maling paggamit ng lihim ng kumpanya, pagnanakaw at panlilinlang. Nag-file ng motion si Lockridge para ibasura ang kaso, pero malakas ang pondo ng OceanGate at kaya nilang gawing bangkarote si Lockridge. Matapos ang ilang buwang legal na laban, binawi ni Lockridge ang reklamo sa OSHA, eksaktong gusto ni Rush, wala na ang kaso. Lumagda rin si Lockridge ng bagong kasunduan sa hindi pagsisiwalat na nagsisiguro na hindi niya ipagsasabi kanino man ang mga nakita niya sa OceanGate. Nagtagumpay si Rush sa paggamit ng legal na sistema para sa sarili niyang kapakinabangan, ngunit nilagdaan din niya ang sariling hatol sa kamatayan. Ang 5 miyembro ng Titan crew ay kakaiba. Si Stockton Rush ay lubos na naniniwala sa kanyang konsepto at handang isugal ang buhay para dito. Kasama niya si Hamish Harding, negosyanteng Briton na konektado sa pananalapi sa UAE, at si Paul Henry Narjolet, Pranses na eksperto sa Titanic at tanging veteranong deep sea diver ng grupo. Ang huling mag-ama ay si Shahzada Daoud, negosyanteng Pakistani-British, at ang anak niyang si Suleiman, 19 na taong gulang. Ayon sa manifesto ng misyon, 5 silang mission specialists at bawat isa ay binigyan ng posisyon sa crew ng barko. Kahit ang ilan sa kanila, lalo na ang mga Daoud, ay walang karanasan sa deep sea exploration, hindi kakayahan ng dahilan kundi pinansyal. Maraming nakaaway si Stockton Rush sa pagnanais niyang marating ang Titanic, pero para sa kanya, ang tunay na kalaban ay ang burokrasya. Dahil sa mga sakuna sa dagat noon, ipinasa ng gobyerno ang Passenger Vessel Safety Act ng 1993 na nagpatupad ng mas mahigpit na pamantayan sa mga barkong pampasahero. Hindi ito gusto ni Rush, kailangan niya ng butas sa batas. Technical na paper ride service ang OceanGate, pero ang presyo ay napakalaking $250,000. Dinisenyo ito para lang sa mayayaman, kaya pwede kang gumawa ng sarili mong patakaran. Inisip ni Rush na ang batas ng 1,973 ay isang hindi kailangang hadlang para sa kanyang mga plano, kaya nilampasan niya ito sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga pasahero bilang bahagi ng crew. Binigyan niya ang bawat isa ng proforma na trabaho na magpapahintulot sa kanya na iwasan ang masusing inspeksyon na sana'y hinihingi ng gobyerno. Alam ni Rush na hindi kailanman makakapasa ang OceanGate sa mga iyon at isa ito ang gawa ng kayabangan, simple at malinaw. Kabalintunaan, si Wendy Rush, Communications Director ng OceanGate at asawa ni Stockton Rush, ay may personal na koneksyon sa barkong sinusubukang bisitahin ng kanyang asawa. Ang kanyang mga lolo sa tuhod ay sina Isidore at Ida Strauss na parehong namatay sa Titanic.
Ang kanilang yaman at katayuan sa buhay ay sana'y nagbigay sa kanila ng pagkakataon na makasakay sa lifeboat, ngunit tumanggi si Isidore hanggat hindi pa naililigtas ang lahat ng kababaihan at mga bata. Pinili ni Aida na manatili sa tabi niya. Sila ay naging dalawa sa mga pinakakilalang biktima ng barko. Dahil sa parehong kayabangan, binago ng Titanic ang paglalayag, ngunit hindi natutunan ang mahahalagang aral. Para kay Stockton Rush, hadlang lang ang regulasyon, hindi babala. Hinanap niya ang mga legal na butas para mapadali at makatipid. Walang kumukontra sa kanya, lalo na matapos niyang tanggalin at patahimikin si Lockridge. Nang na-implode ang Titan submersible sa ilalim ng dagat, tinuring ito ng marami bilang isang Black Swan event, isang di inaasahang insidente. Marami ang nagluksa sa pagkawala ng inosenteng buhay, ngunit may ibang kwento sa likod ng nangyari. Hindi ito aksidenteng sakuna dahil sa mechanical na aberya, kundi isang trahedyang may iwasan na matagal nang may babala. Si Stockton Rush lang ang hindi nakinig. Bago maglayag ang Titan, inimbitahan ni Rush si Carl Stanley, eksperto sa submersible, para subukan ang prototype. Natakot si Stanley sa test dive at dapat sanay naging dahilan ito para itigil ang proyekto. Noong 2019 sa Bahamas, naganap ang paglalakbay na layuning tularan ang lalim ng misyon sa Titanic na sumisid lampas 12,300 talampakan. Habang lumalalim sila, lumitaw ang problema sa sasakyan at muntik na mamatay si Stanley, gaya ng mga sumunod nitong pasahero. Iniulat ni Stanley na habang lumalalim sila sa mataas na presyon, nakarinig siya ng mga tunog ng pagbitak at kakaibang ingay mula sa hull na lalong lumalakas. Binalaan siya ni Rush tungkol sa mga tunog, pero sa konteksto lang na normal itong marinig. Ayon sa kanya, hindi raw ito senyales ng problema. Pero tamang nahinuha ni Stanley na bihasa sa paggawa ng submarino, maaaring bitak sa carbon fiber ito. Kita sa ibabaw ang mga bitak, kaya binalaan ni Stanley si Rush. Pagkalipas ng isang buwan, nadiskubre ng inspeksyon ang mga bitak sa hull, kaya binaklas ang prototype habang nagdidisenyo ng bagong hull. Ito ang una sa maraming pagsisid at hindi maganda ang record nila. Sa 90 pagsisit bago ang nakamamatay na misyon, 13 lang ang matagumpay na nakaabot sa lalim ng Titanic. Nagpatuloy pa rin sila gamit ang mas mababang pamantayan. Ang factor of safety ay para isalang-alang ang mga ditiyak na salit. Ang mga estruktura ay ginagawa upang kayanin ang mas matinding presyon kaysa sa inaasahan nilang mararanasan sa normal na paggamit. Sa maraming napatunayan sistema, ang buffer na yon ay maaaring nasa 2.0 o mas mataas pa. Sa kaso ng Titan, ang margin na yon ay naiulat na lumiit sa panahon ng testing imbes na palawakin. Sa praktikal na usapan, para itong pagdidisenyo ng tulay na kayang magdala ng 10 sasakyan pero tinetesting lang ito gamit ang siyam. Hindi ito bigla ang kabiguan. Pinaplano na talaga ni Stockton Rush na mabigo kahit hindi niya ito aminin. Hindi maiiwasan ang pagkabigo at noong Hunyo 18, 2023 siningil na ng karagatan ang kabayaran. Agad nagsagawa ng post-mortem na investigasyon matapos masira ang Titan. Ipinamalita ang balita ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw hanggang sa naibalita ang kumpirmasyon na natagpuan ng mga labi ng barko. Pagkalipas ng higit 2 taon noong Agosto 5, 2025, inilabas sa publiko ang telemetry data. Naglad ito ng malagim na salaysay sa huling sandali ni Stockton Rush at 4 niyang pasahero. Si Stockton Rush ay naniniwala sa pagkilos ng mabilis at bahala na kung may masira at nagtagumpay siya. Ngunit sa larangang ito, kapag may nasira, may nakamamatay itong kahihinatnan. Para mailunsad ang Titan submersible sa tubig ayon sa schedule at mas mababa sa budget, nilaktawan ni Rush ang lahat ng pwedeng tipirin. Binaliwala niya ang mga panuntunan sa kaligtasan at hindi niya sinunod ang batas. Nadiskubre niya ang mga materyales na tila mahiwadang solusyon sa mabagal at mahirap na proseso ng paggawa ng mga submersible na hindi basta pumapalya. Inalis niya ang sinumang humadlang sa plano niyang sakupin ang mga dagat gamit ang sariling pera at lakas ng batas para patahimikin ang mahirap bilhin. Ngunit may kalabang hindi niya kayang bilhin. Walang pakialam ang pisika kung sino o gaano karami ang pera mo. Sa madilim na kailaliman ng dagat, ang nabibitak na hull lang ang tunay na humahatol sa mga pagsisikap ni Rush. Tulad ng Titanic, mahigit 1 siglo nang nakalipas, kinain ng nagyayelong Atlantiko ang mayaman at mahirap at ang Titan submersible ay sumama sa isa pang malaking barko sa kailaliman. Ang pinakatanyag na lumubog na barko ang naging kapahamakan ni Stockton Rush. Alamin kung bakit natapos na ang $100 milyong na paghahanap sa MH370. Para sa mga detalye tungkol sa nakakagulat na mga pangyayari sa paghahanap ng pinakatanyag na nawawalang eroplano sa kasaysayan, o panoorin na lang ang video na ito.